Dear Kuya Melo, hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Hindi ako sanay magsulat ng ganito pero ngayong gabi, parang kailangan ko lang ilabas lahat ng nasa puso ko. Sana mapakinggan nyo at maunawaan ang kwento namin. Kwento ng isang pag-ibig na dumating sa oras na hindi ko inaasahan at umalis din sa paraang hindi ko kayang kalimutan. Ako nga pala si Leah, 28 years old, isang simpleng babae na nagtatrabaho bilang call center agent dito sa Quezon City. Mahilig akong makinig ng love stories madaling araw, lalo na kapag galing ako sa night shift. At doon, nagsimula ang lahat sa isang kanta, isang tawag, at isang boses na hindi ko akalaing babago ng mundo ko. Isang gabi, after shift, sobrang pagod ako galing sa trabaho. Nakaupo ako sa gilid ng kama, bitbit ang cellphone ko, nakikinig sa paborito kong segment sa radio. Pagkatapos ng ilang kanta, may tumawag na listener. Ang boses niya, napaka-relax, napakalambing, parang isang musika na hindi ko kayang kalimutan. Hello po DJ, good morning po sa lahat ng listeners. Pwede po bang mag-request ng isang kanta para sa lahat ng mga taong naniniwala pa rin sa forever? Napangiti ako kasi sa totoo lang, matagal ko nang tinapon ang salitang forever. Pero nang marinig ko siyang magsalita, biglang may kumalabit sa puso ko. May lambing sa boses niya na para bang kilala ko na siya noon pa. Ang pangalan niya Gabriel. Nag-request siya ng kantang Hanggang Kailan. At habang tumutugtog iyon, hindi ko alam kung bakit parang sa akin siya nag-aalay ng kanta. Natawa ako sa sarili ko kasi, ano ba, Leah? Hindi mo naman siya kilala. Pero totoo, iba yung pakiramdam. Kinabukasan, nag-message ako sa official page ng programa. Sinabi ko lang na ang ganda ng segment kagabi at natawa ako sa request ni Gabriel. Hindi ko akalaing ire-replyan ako ng admin at sasabihin, Miss Leah, thank you. Si Gabriel, suki nating color yan. Gusto mo ba i-shoutout ka namin next time? Napatawa ako at sinagot ko, huwag na po, nakakahiya. Pero, hindi doon nagtapos. Kasi kinagabihan, habang nakikinig ulit ako, ayun na naman siya. Hello DJ, good morning ulit. Pwede po ba akong bumati sa mga nakikinig lalo na sa mga kagaya kong call center agent? Alam ko pagod na kayo, pero laban lang ha. At kung nakikinig man yung nag-message kahapon, salamat ha. Para akong kinuryente. Ako ba yun? Ako ba yung tinutukoy niya? Ewan ko, pero mula noon, gabi-gabi ko na siyang hinihintay. Hanggang isang gabi ako naman ang naglakas loob na tumawag. Hello first time caller po. Uy! Hello! Ano pangalan mo miss? Leah po. Hi Leah. Greg, first time mo ha? Saan ka tumatawag? Dito po sa Quezon City. Gusto ko lang sana mag-request ng song para sa lahat ng nakikinig, lalo na sa mga kagaya kong laging nag-aabang ng isang boses dito. Tumawa si DJ, pero mas narinig ko yung pagtawa ni Gabriel sa kabilang linya, kasi apparently, sabay kaming naka-on air that night. At doon nagsimula ang lahat. Simula noon, kami na ang palaging nagbabasyan sa programa. Hanggang nauwi na sa Facebook. Hanggang nauwi na sa chat. Hanggang nauwi sa paulit-ulit na good morning at good night. At doon ko napatunayan na kahit sa simpleng paraan, pwedeng may dumating na tao sa buhay mo na parang ang tagal mo nang hinihintay. Lumipas ang ilang linggo, hindi na kumpleto ang gabi ko kapag hindi kami nag-uusap ni Gabriel. Sa umpisa, simpleng kumustahan lang. Kumain ka na? Ingat ka sa work. Pero habang tumatagal, iba na. Mas naging personal, mas naging malalim. Hanggang dumating yung araw na niyaya niya akong magkita. Leah, alam kong parang ang bilis pero pwede ba kitang makita in person? Gusto ko lang marinig yung tawa mo ng malapitan. Hindi ako madalas pumayag sa ganyang bagay pero ewan ko, iba yung naramdaman ko. Parang safe ako sa kanya. Kaya isang Sabado ng hapon, pumunta kami sa isang maliit na cafe sa May Timog. Nauna akong dumating. Kinakabahan ako, sobra. Naka-blue dress ako noon, kasi sabi niya bagay daw sa akin ang kulay na yon. Nang pumasok siya, unang tingin pa lang alam ko na. Siya yung boses na nagpapasaya sa akin gabi-gabi. Matangkad siya, maputi, simple lang manamit pero ang linis tignan. At yung ngiti, Diyos ko, yung ngiti niya parang nakakaalis ng pagod sa buong linggo. Lumapit siya at ang unang sinabi niya sa akin. Finally nakita rin kita. At mula noon, hindi na kami napigilan ng tadhana. Hindi ko akalain na ganoon lang kabilis magbago ang mundo ko.
Isang gabi, nakikinig lang ako sa radyo. Ngayon, heto ako, kaharap ang lalaking pinangarap ko nang hindi ko alam. Sa cafe na yon, parang tumigil ang oras. Habang magkatapat kami sa maliit na mesa, pinagmamasdan ko siya habang nagkukwento. Nakakatawa kasi parang dati ko na siyang kakilala. Walang awkwardness, walang ilangan, parang matagal na kaming magkaibigan na ngayon lang nagkita. Leah, sabi niya habang umiti, alam mo ba, sa lahat ng nag-request sa radyo, ikaw lang yung nagpa-excite sa akin ng ganito. Natawa ako pero kinikilig ako noon. Sagot ko, ang bilis mo namang maglinya. Hindi to linya, totoo, sabi niya sabay tingin sa akin ng diretsyo, yung tipong titig na parang binabasa ang kaluluwa mo. Habang tumatagal ang usapan, napag-alaman kong 30 years old na siya, freelance photographer, at mahilig din sa musika, kaya pala lagi siyang nakikinig ng radyo. Hindi ko mapigilan isipin, paano naging ganito kasaya ang puso ko. Mula noon, halos every weekend, nagkikita kami. Simpleng date lang, kape, lakad sa parke, minsan sabay kaming kumakain sa maliliit na kainan. Wala siyang arte, wala siyang pa-impress, pero ramdam ko lagi na genuine siya. Kaya isang araw, hindi ko na napigilan. Gabriel, ano ba tayo? Nagulat siya, pero ngumiti. Hinawakan niya kamay ko, at sabi niya, kung papayag ka pwede ba kitang maging girlfriend? Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang saya ko noon. Para akong bata na unang beses binigyan ng paborito niyang laruan. At syempre, ang sagot ko lang. Yes, Gabriel. Tess. Lumipas ang mga buwan, sobrang saya ko. Parang lahat ng bagay nagkaroon ng kulay. Kahit pagod ako sa trabaho, kapag kausap ko siya, nawawala lahat ng stress. Siya yung tipong tatawag lang para sabihin. Kumain ka na. Huwag kang magpuyat ha. At ako naman, lagi siyang pinapaalalahanan. Huwag kang masyadong magpagod sa shoots mo. Pero wala talagang perpektong kwento. Dumating yung araw na kinatatakutan ko. Isang gabi, habang magkausap kami sa telepono, ang lambing ng boses niya biglang nag-iba. Leah, may sasabihin ako. Kinabahan ako. Ano yun, Gabriel? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. May offer sa akin sa Dubai. Malaki ang bayad. Alam mo naman, kailangan ko ring tulungan ang pamilya ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makapagsalita. Ang alam ko lang, biglang bumigat yung dibdib ko. Kailan ka alis? Tanong ko ng mahina. Baka sa loob ng 3 buwan. Gusto kong umiyak noon pa lang. Pero pinigilan ko. Hindi ako nagsalita ng matagal at narinig ko siya sa kabilang linya. Leah, ayokong mawala ka. Ayokong magbago tayo. Pero kailangan ko to. Umiti ako kahit alam kong hindi niya nakikita. Sagot ko. Sige, Gabriel. Kung yan ang makakabuti sa'yo, susuportahan kita. Pero sa totoo lang, durog na durog ako. Dumating ang araw ng pag-alis niya. Huling kita namin sa NAIA, yakap ko siya ng mahigpit. Maghihintay ako, Gabriel, basta bumalik ka, ha? Umiti siya, pero kita ko sa mata niya ang lungkot. Babalik ako. Pangako. At umalis siya, naiwan ako, bitbit ang mga pangako namin. Una, araw-araw kaming nag-uusap. Video call, chat, tawag bago matulog. Pero habang tumatagal, dumadami yung pagkakataon na hindi siya makatawag. Busy daw sa trabaho, pagod daw, wala raw signal. Naiintindihan ko, pilit kong iniintindi. Pero sa bawat scene at later na lang, unti-unti akong natatakot. Isang gabi, nagpadala ako ng message. Miss na kita. Okay ka lang ba? Walang reply. Ilang araw na lumipas, wala pa rin. Tumawag ako, hindi sumasagot. At doon ko naramdaman parang may mali. Hanggang isang araw, nag-online siya. Saglit lang. Ang sabi niya, Leah, pasensya na. Ang dami ko lang iniisip. Pero mahal kita. Huwag kang mag-alala. Pero kahit sinabi niya yun, ramdam ko may distansya na hindi kayang punan ng salita. Lumipas ang 3 buwan mula nang huli kaming nag-usap ng matagal. 3 buwan ng paghihintay, 3 buwan ng pag-aalala, 3 buwan ng pagtatanong sa sarili. Ano bang nangyari? May nagawa ba akong mali? May iba na ba siya? Sinubukan ko lahat, tumawag, nag-message, kahit sa mga kaibigan niya dito sa Pinas. Ang sabi lang nila, busy lang si Gabriel. Pero ramdam ko hindi lang basta busy. May mas malalim na dahilan.
Hanggang isang gabi, habang nakikinig ako radio, kahit anong mangyari, nakikinig pa rin ako, kasi doon kami nagsimula, biglang tumugtog ang kantang dati naming theme song. Hanggang kailan at pagkatapos noon, narinig ko ang boses mo na nagsabi. May nagpadala ng mensahe para sa isang special someone. Basahin natin. At doon, parang bumalik lahat ng dugo sa katawan ko nang marinig ko ang pangalan ko. Para kay Lia, salamat sa lahat ng pagmamahal. Pasensya na kung hindi kita nasusuklian ng oras at salita nitong mga nakaraang buwan. Hindi ko ito ginusto. Gusto kong malaman mo na ikaw ang naging lakas ko sa lahat ng hirap dito. Sana mapatawad mo ako kung hindi ko na matupad ang pangakong babalik ako. Pero kahit saan ako mapunta, ikaw lang ang mahal ko. Gabriel. Halos mabitawan ko yung cellphone ko. Nanlalamig yung kamay ko, nanginginig ako. Ano ibig sabihin noon? Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Tinawagan ko ang station, pero syempre, hindi pwedeng ibigay ng staff ang detalye. Kaya ginawa ko ang tanging bagay na kaya ko, naghintay. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang pakiramdam ko. Ilang buwan na rin siyang wala, halos araw-araw ako nagbabantay sa inbox ko, nagmamasid sa social media, umaasang may magpapakita na mensahe mula sa kanya. Pero walang dumating. Hanggang isang gabi, habang nakikinig ako ng radyo, tumawag si Gabriel hindi sa akin. Sa Live on Air. Hello, may gusto lang akong iparating sa lahat ng nakikinig lalo na kay Lia. Tumigil ako sa pagtunghay sa screen ng laptop ko. Wala akong malay kung anong sasabihin niya. Lia, kung naririnig mo ako, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Dumating ang pagkakataon na kailangan kong gawin ang tama para sa pamilya, pero hindi ko sinasadyang masaktan ka. Mahal kita. Hanggang sa huling tono ng ating awit, hihintayin kita. Tumulo ang luha ko. Parang bigla akong bumalik sa cafe noon sa unang yakap niya, sa unang tingin niya sa mata ko. At doon, naramdaman ko ang lalim ng pagmamahal na kahit sa distansya, hindi naglalaho. Ngunit may twist, ilang araw matapos ang tawag na yon, bumalik siya sa Pilipinas. Hindi sa akin agad dumiretso, kundi dumiretso sa radio station. Hawak ang isang sobre. Para sa'yo, Lia, sabi niya sa DJ habang nakatingin sa kamera ng live broadcast. Binuksan ko ang sobre nung nakaupo ako sa harap ng radyo sa gabi. Laman nito ang isang liham at isang maliit na USB. Sa liham, nakasulat. Lia, alam kong matagal na tayong hindi nagkita. Pero ang bawat sandali, iniisip kita. Ang USB na ito, mga larawan, mga kanta, mga mensahe, lahat ng alaala natin na pinagsaluhan. Mahal kita at hindi magbabago yon. Kung papayag ka, gusto kong magsimula ulit tayo. Dito, ngayon. Hindi ko mapigilan ang sarili ko, umiyak ako ng malakas. Ngayon ko lang naramdaman na sa lahat ng pagod, lungkot, at pangungulila may pag-asa pa pala. Hinawakan niya ang kamay ko at sabi, Lia, ngayon, hindi na kita papakawalan. Pangako. Umiti ako at sagot ko, Gabriel, ngayon, wala na akong takot. Basta kasama kita, sapat na. Doon ko naramdaman na kahit gaano kahirap ang distansya, kahit gaano kalakas ang unos, kapag may tunay na pagmamahal, may paraan para magtagpo muli ang dalawang puso. Hindi na kami nagtagal, bumalik ang lahat sa dati, ngunit mas matured, mas matatag. Natutunan naming mahalin ang isa't isa, kahit sa malayo, at ngayon, mas pinapahalagahan ang bawat oras na magkasama kami. Matapos ang reunion namin ni Gabriel sa radio station, hindi lang basta-basta nagtagpo ang aming mga mata at nagyakapan. Tumagal kami ng ilang sandali, nakatingin lang sa isa't isa, halatang hindi pa rin kami makapaniwala na magkaharap na kami muli. Lia, parang panaginip lang ito, sabi niya habang hawak ang kamay ko. Gabriel, pero gising na gising ako, sagot ko, at mumiti siya. Paglabas namin ng station, sabay kaming naglakad sa kalsada, maliit lang na daan, ngunit ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko sa bawat hakbang namin. Hindi namin kailangan magsalita ng matagal. Ang katahimikan, puno ng damdamin, puno ng relief. Kinabukasan, nagplano kami ng simpleng date sa isang park sa QC. Nakakasual lang kami, pero bawat ngiti at tawa niya, para bang sinusulat ang bagong kabanata ng buhay namin. Alam mo, Lia, sabi niya habang nakaupo kami sa bench, parang hindi ko alam kung paano ako nakaligtas sa malayo. Pero sa huli, ikaw pa rin ang iniisip ko. Kinilig ako. Sagot ko lang, Gabriel, ganun din ako. Kahit malayo ka, bawat araw, ikaw pa rin ang iniisip ko. Napahawak siya sa kamay ko at mahigpit na niyakap.
Parang gusto naming iparamdam sa mundo na hindi kami matitinad. Habang lumilipas ang mga buwan, mas naging malalim ang relasyon namin. Magkaibigan, magkasintahan, at minsan, parang pamilya na rin sa isa't isa. Tuwing gabi, sabay kami nagluluto kahit simpleng dinner lang. Sabay kaming nagre-review ng photos na kuha ni Gabriel sa trabaho niya. Tuwing may concert, sabay kaming pumupunta at nakikisabay sa kantang paborito naming dalawa. Ngunit, kahit ganito kasaya, may mga simpleng tampuhan. Mga araw na naiirita siya sa akin dahil sa kaunting inggit ko, o araw na naiinis ako dahil sa sobrang pagiging perfectionist niya sa trabaho. Pero sa bawat tampuhan, natututo kaming magpatawad at mas maunawaan ang isa't isa. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa terrace ng kondo namin, nagtanong siya. Lea, naiisip mo na ba kung saan natin gusto magtuloy ng buhay? Parang gusto kong hindi lang sa Quezon City magtapos ang kwento natin. Humina ako ng malalim. Gabriel, gusto ko rin pero gusto kong unahin muna natin ang stability natin. Pero, syempre, kapag ready na tayo, handa akong sumabay sa kahit saan basta kasama ka. Ngumiti siya, at doon ko nakita sa mata niya ang panibagong pangako, isang pangako na sa kabila ng lahat ng layo, problema, at uncertainty, hindi kami mawawala sa isa't isa. Isang linggo, nagplano siya ng maliit na sorpresa sa radio station. Pumunta siya sa studio at, habang tumutugtog ang isang love song, naglabas siya ng maliit na liham para sa akin. Lea, kahit ilang buwan tayong magkahiwalay, sa radyo nagsimula ang lahat, at sa radyo rin dapat ipagdiwang ang pagmamahalan natin. Mahal kita hanggang sa huling tono ng ating awit. Hindi ko mapigilan ang luha. Sobrang kilig, sobrang saya. Sa halip na ako ang magsulat ng liham, siya ang gumawa para sa akin, at iyon ang pinakamagandang regalo. Makalipas ang ilang linggo. Kahit masaya na kami ni Gabriel, hindi mawawala ang mga simpleng tampuhan at misunderstanding. Isang gabi, habang nagchat-chat, medyo na-misinterpret ko ang isang mensahe niya. Busy sa shoot buong weekend, Lea. Ingat ka ha. Akala ko hindi siya naglaan ng oras para sa akin, kaya sumagot ako ng medyo mainit. Ah, okay. Para lang sa trabaho mo, hindi mo ba naiisip ako? Hindi siya agad nakasagot. Mga ilang oras hanggang sa dumating ang reply niya. Lea, pasensya na kung ganyan ang dating. Mahal na mahal kita at wala kang dapat ipag-alala. Importante sa akin ikaw kahit gaano ka busy ang schedule ko. Para akong napaiyak sa sobrang guilt ko. Dito ko napagtanto na kahit gaano pa tayo nagkakaintindihan, kailangan pa rin nating magpaliwanag at magpatawad. Pagkatapos ng tampuhan, nag-usap kami ng masinsinan tungkol sa future. Gabriel, gusto ko rin na siguruhin natin ang future natin bago tayo magdesisyon, sabi ko. Lea, naiintindihan kita. Kaya iniisip ko na baka handa na rin tayong magplano ng permanent home, kahit simpleng bahay lang sa QC, sagot niya. Para akong lumilipad sa sobrang saya. Kahit simple ang plano, ramdam ko na seryoso siya. At para sa akin, iyon ang tunay na commitment, hindi lang salita, kundi aksyon. Isang hapon, habang nagluluto ako sa bahay, tumawag si Gabriel. Lea, ready ka na ba? May surprise ako. Pagdating ko sa radio station, nakita ko siya na may hawak na bouquet ng paborito kong bulaklak at may maliit na kahon. Ano ito, Gabriel? Tanong ko habang kinakabahan. Buksan mo, sabi niya sabay ngiti. Pagbukas ko, may maliit na singsing sa loob. Hindi siya nag-propose, pero simbolo iyon ng commitment niya. Isang pangako na lagi niyang iingatan ang pagmamahalan namin. Niyakap ko siya at doon, para akong lumilipad. Hindi ko kailangan ng grand gestures, sapat na ang sincerity niya. Mula noon, mas naging matatag ang relasyon namin. Magkasama sa simpleng araw-araw. Sabay kaming nagluluto. Nagbabakasyon sa maliliit na lugar para magbonding. Sabay na nagre-request ng kanta sa radio station tulad ng dati namin. At sa bawat kanta, bawat tawag sa radio, lagi naming naaalala kung paano nagsimula ang lahat, isang simpleng boses, isang tawag, isang liham, at isang pag-ibig na hindi nagbago sa kabila ng lahat. Ilang taon na rin mula noon. Ngayon, may sarili na kaming pamilya, at tuwing may special occasion, pinapakinggan namin ang radyo, ang programang nagdala sa amin sa isa't isa. Sana, matutunan niyo mula sa kwento namin ni Gabriel na kahit sa simpleng paraan nagsimula ang pagmamahal, kaya nitong lumago at tumibay. Basta't may tiwala, pasensya, at pagmamahal darating din ang tamang tao sa tamang oras. At ngayong gabi, habang sinusulat ko ang liham na ito, gusto ko lang magpasalamat.
Sa programang ito na naging daan para makilala ko si Gabriel. At kay Gabriel kahit saan ka man ngayon salamat. Dahil tinuruan mo akong magmahal ng totoo. Hanggang sa huling tono ng ating awit, ikaw at ako habang buhay. Leah.